Sa nakaraang video ay biglang may isang malakas na nilalang ang dumating sa detention center upang makita si Yoo-won. Sabi nito na ito pala ang sinasabi nilang Cheon Yoo-won. Gabi matapos nito sa Heavenly Demonic Cult Castle, West Wing, Poison Clans Manor. Ay nagkakagulo ang mga tao dito dahil inihatid dito ang nanghihinang katawan ng Young Master ng Poison Clan na si Cheon Jong-sum. Di naman makapaniwala dito ang ikalawang anak ng Poison Clan Chieftain, Baek Moon-woong, at tinatanong kung ito ba talaga ang kanyang pamangkin. Agad naman itong nag-utos na agad itong ipaalam sa kanilang chieftain. Matapos na may problem ang naging kalagayan ng kanilang pamangkin sa chieftain, ay bigla naman itong nagalit. Sabi naman ng isa nilang kasamahan na hindi nila dapat itong palagpasin, at hindi nila dapat na hayaan na maghintay pa na makalabas ng Demonic Academy ang gumawa nito. Nagmungkahi naman ang iba pang miyembro ng kanilang konseho na magpadala na sila dito ng assassin, maari silang magbayad ng mamamatay tao mula sa Noxious Clan upang tahimik itong mailigpit, o di kaya paano kung suhulan na lang nila ang isa sa mga instructor sa loob upang patayin siya. At maari din nilang madaling mailigpit ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang cook, o kahit na sinong manggagawa sa loob ng academy upang lasunin ito. Pinahinto naman ito ang lahat sa pagmumungkahi sa panglalason, dahil nakakalimutan ba ng mga ito ang nangyari sa kanilang Poison Clan 6 na taon na ang nakakalipas, matapos ang pagkamatay ni Lady Hua. Galit naman ang isa dito at sinasabi na kung hindi sila kikilos, ay ang kanilang reputasyon ay mamamantsahan. Sabi naman nito na huwag silang maging hanggal, dahil kung ito ang kaso ay matagal na sanang umaksyon dito ang Sound Clan. Magmula ng insidente ng pagkamatay ni Lady Noa, ang Lord ay sinusubukan ng pahinin ang kapangyarihan ng 6 na main clan, sa lahat ng kadahilanan nitong makikita. At ang sakta ng isang kadet sa loob ng Demonic Academy, ay magbibigay lang dito ng malaking rason, sabi ng Poison Clan Chieftain, Baek Oh, isa sa dating council ng Heavenly Demonic Cult. Sabi naman ng isa ay kung gayon ay maghihintay na lang sila hanggat makaalis ito sa loob ng Demonic Academy. Sabi ni Baek Oh na gano'n na nga lang ang kanilang gagawin, ngunit may binabalak ito. Nais niyang puntahan ng Left Guardian upang makausap ng personal. Pagpasok nito ay agad nitong pinalutang si Yoo-won gamit ang kanyang chi telekinesis. Sa isip ni Yoo-won, ay kahit na ang kanyang 10 star chi ay hindi kayang malabanan ito, ang kanyang kakayahan ay sobra pa sa kanyang inaakala, at ang kanyang killing intent ay mukhang nagmumula sa matinding galit. Hindi nito alam kung bakit ang isang napakalakas na nilalang na ito ay magtutungo sa detention center, ngunit isa lang ang alam niya, na hindi ito isa sa kanyang panig. Dagdag pa nito na kung wala itong gagawin na kahit ano, ay mamamatay siya dito. Nagulat naman ang matanda sa ginagawa ni Yoo-won. Nilalabanan nito ang ginagawa niya gamit lamang ang pisikal niyang lakas, imbes na gumamit ng internal energy, at mayroon din pala sa mga ito na may ganito kalakas na external energy. Ngunit wala itong magagawa, at agad nitong tinindihan ang ginagawa niyang malakas na pressure sa ating bida. At maya-maya pa ay inilapit niya ito sa kanyang sarili at sinakal. Agad namang naalarma ang system at sinasabi na mayroon itong na-detect na isang malakas na enerhiya mula sa kamay ng matanda, kaya naman ay i-activate na nito ang defense mode ng kanyang katawan. Agad-agad naman itong pinigilan ng ating bida, sabi nito na kailangan nilang kumilos ng may pag-iingat, dahil kung magpapadalos-dalos lamang ito ay baka mas lalo pa itong masaktan. Sigurado ito na pumunta siya dito ng may dahilan, kaya naman ay maghintay na lamang ito hanggang sa kailanganin na niya. Napahanga naman ito, dahil hindi nito sinubukang labanan ang kanyang chi technique, at napakabilis nitong mag-isip. Sabi pa nito na gusto niyang makita ang mukha ng nanakit sa kanyang apo, ngunit mukhang may malaki pa itong pakinabang. Nagtataka naman dito si Yoo-won at sa tingin nito, ay ang tinutukoy niyang apo ay si Cheon Jong-sum. At mukhang ang matandang ito ay ang chieftain ng Poison Clan, the Uncanny Demonic Poison Staff, Baek Oh. Sabi nito na mukhang alam naman nito ang ipinunta ng isang matandang kagaya niya dito. Napaisip naman dito si Yoo-won at sinasabi na mukhang sinadya niya ito dito ng mag-isa upang paslangin, kaya naman ay paano niya matatakasan ang sitwasyon na ito,
dahil sa isang maling galaw lamang niya at kaunting puwersa ay kayang-kaya na nitong ihiwalay ang kanyang ulo sa katawan ng ating bida. At mukhang sa ganitong sitwasyon na siya mamamatay, at hindi pa nito nagagawa ang kanyang paghihiganti. Sa isip naman ng matanda na kung titignan niya ito, kahit na sa murang edad na 15, habang nalalapit sa kamatayan, ay tinatitigan pa siya nito imbis na matakot. Sabay sinabi naman niya dito na kailangan nito ng kaunting leksyon. At inihagis niya ang ating bida ng malakas. Sa lakas ng pagkakahagis nito ay nasira ang bato na tinamaan ng katawan nito. Matapos ay agad din niya itong hinayla pabalik sa kanya. Sabi nito na sa ginawa niyang iyon, ay siguro naman, ay maalis na ang pagka-aroganti ng pagtingin nito sa kanya. Ngunit nang makita ulit nito ang mukha ni Chen Yuhun, ay bigla naman itong nagulat, at sabi nito na bakit ganun pa din ito kung makatingin sa kanya. Sa isip nito na alam niya na dala iyon ng matinding galit sa kanyang sarili, ngunit ang sirain nito ang dantian ni Chen Jung-sam, ay kalabisan na ito kung maituturing. Magiging problema ito kung hahayaan niya lamang, tinanong naman ni Yuhun ang matanda kung balak ba nito na sumuway sa batas ng demonic cult at paslangin siya. Natawa naman siya dito, at sinasabi na mukhang may lakas pa ito ng loob na takutin ang matandang kagaya niya. Kapag pinatay niya ito at tunawin ang bangkay nito gamit ang acid, sino naman kaya ang makakaalam ng mga pangyayari? Sinagot naman siya ni Yuhun, na maari nitong mabura lahat ng ebidensya. Ngunit kapag bigla itong nawala sa loob ng Demonic Academy, ay ang Poison Clan ang pinakauna sa listahan sa mga paghihinalaan. Sa isip ng matanda na ang martial skill nito at kagalingan sa pag-iisip ay malayong-malayo sa edad niya, at hindi man lamang magawang matakot sa sitwasyon kahit na buhay na ang pinag-uusapan. Kung lalaki pa ito ng husto, at kung hindi lamang sa Demonic Academy, ay ibibigay na niya dito ang kamatayan ng mabilisan. Kaya sinabi nito kay Yuhun na mukhang matalino ito, ang katotohanan na sinaktan nito ang kanyang apo, at hayaan ito na mabuhay, ay nangangahulugan lamang ito na may malaki pa itong kakulangan. At ayon nga sa sinabi nito, ay hindi niya maaring paslangin ang ating bida ngayon. Ngunit ipinapangako nito, na sa oras na lumabas ito ng Demonic Academy, ay ihahatid niya dito ang paghihirap ng sobra pa sa makakaya nitong isipin sa kanyang imahinasyon. Dudurugin nito ang kahit na maliit na buto nito sa katawan, at babalatan ng buhay at ipapakain sa mga hayop ang laman nito. Pagkatapos ay wawasakin nito ang kanyang dantian at itutorture hanggang sa kahuli-hulihan nitong hininga at hindi hihinto kahit pa magmakaawa ito. Naramdaman ni Yuhun ang napakatinding killing intent na ipinapalabas nito sa kanya. Bigla naman nitong ikinumpas ang kanyang kamay, upang mapanganga ang ating bida. At kumuha ng isang bagay sa kanyang kamay, binigyan naman siya nito ng isang sound telepathy at sinasabi na nakakapanghinayang naman kung iiwanan na lamang niya ang ating bida ng ganun-ganon lamang, kaya naman ay bibigyan niya ito ng isang maliit na regalo. At agad itong isinubos sa bibig ng ating bida, sabi nito na hindi ito isang lethal poison, ngunit, kapag sinabi niya na may ipinakain siya sa ating bida sa kahit na sino, ay babaliwalan niya ang mga batas ng demonic cult at kahit na pagdudahan pa sila, ay papaslangan niya ito. Hinagis na nito ang katawan ng ating bida, matapos naman nito, ay sinabi niya kay Yuhun na hanggang sa muli nilang pagkikita, at lumabas na ito sa loob ng detention. Habang papalabas naman ito ay tinitigan lamang niya ng masama ang hanggal na matanda. Pagkalabas nito ay agad siyang sinalubong ng left guardian, at sinasabihan ito na mayroon silang kasunduan. Sabi naman dito ng matanda na masisisi niya ba ito na hindi makapagpigil, sa taong nanakit sa kanyang sariling laman at dugo. Tinitigan lamang siya nito ng left guardian, kaya naman sinabi nito na naiintindihan niya at humihingi ito ng paumanhin sa hindi pagkontrol ng kanyang galit, at sa pagdampi ng mga kamay nito sa Cadet 7. Ngunit hindi naman niya ito masyadong nasaktan upang magtamo ng kahit na anong internal injury, kaya naman ay wala itong dapat na ikabahala. Napabuntong hininga na lang dito si left guardian at sinasabi na naiintindihan niya ang mga nangyari. Nagpasalamat naman ito sa pagpayag ng left guardian sa kagustuhan ng isang matanda na kagaya niya. Sabi naman dito ng left guardian na huwag niya itong gawin sa lugar na ito,
dahil pinayagan niya lamang ang kagustuhan nito dahil sa nangako ito na hindi gagawa ng kahit na anong hakbang laban kay Yuwon sa loob ng 4 na taon na pamamalagi nito sa Demonic Academy. Sumagot naman ito at sinabi na wala itong dapat na ikabahala dahil hanggat hindi pa ito nakakakita ng kanyang libingan, ay walang kahit na sino ang makakaalam nito. Matapos ay agad na din itong umalis. Sabi naman ng Left Guardian na mayroon lamang siyang 4 na taon upang makatanggap ng proteksyon laban sa mga tao sa labas ng academy, at pagtapos nito, ay si Cheon Yuwon na ang bahala sa kanyang sarili kung papaano makakaligtas. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nauubo naman ang ating bida dahil sa ipinakain sa kanya ng matanda. Agad na nagsabi ang system na may substance na nagtataglay ng lason ang pumasok sa katawan nito, kaya naman sinabi nito sa nanomachine na agad itong tanggalin sa kanyang katawan. Sabi ng nanomachine na matapos ang ginawang pag-aanalisa, na ang lason ay may malaking epekto sa kanyang enerhiya, at kapag natanggal ang lason dito, ang natirang substance ay maaring magamit upang ma-stimulate ang enerhiya papunta sa kanyang dantiya na parang isang medicine ball. Sa mga nalaman nito ay nagulat naman siya, kaya naman napaisip na lang ito, na nais ng matanda na pahinain ang kanyang internal energy. Sa ganitong paraan ay magagawa na nitong paslangin siya kapag bumagsak ito sa pangatlong pagsusulit at mapatalsik sa loob ng academy. Nakakapanghinayang naman kung ganun, maari sanang umayon ang lahat base sa plano ng matanda, ngunit mabuti na lamang at mayroon siyang nanomachine sa kanyang katawan. Kaya naman sinabi niya na tanggalin nito ang lason lamang. Agad namang sumang-ayon dito ang nanomachine at sinasabi na ang lason ay tatanggalin at lalabas sa kanyang katawan. Nag-umpisa naman na itong naglabasan sa kanyang katawan na parang pawis, ngunit hindi naman ito nagustuhan ang hindi kaaya-ayang amoy mula dito. Nang matapos ay sabi ng system na ang naiwang substance, ay nagre-react ng maganda kasama ng pag-ikot ng enerhiya nito sa 14 na meridian point nito sa katawan papasok sa kanyang dantiyan. Kung ganon ay bakit hindi nito subukan ang chi meditation gamit ang 1000 martial breathing technique, at kung tama siya ay isa itong malaking blessing in disguise. Agad namang pinabilis ang metabolismo ng ating bida. At nag-umpisa na itong mag-meditate, at maya-maya pa ay dumilat na ito. Matapos ay masayang-masaya ito at hindi makapaniwala, dahil ang internal energy nito ay tumaas mula sa 60 taong bilang hanggang sa 70 taon. Ang matandang iyon ay hindi lamang siya binigyan ng isang maliit na regalo, ang ibinigay nito ay sobrang laki. Ngunit hindi pa din ito makapaniwala na ang Poison Clan ay lantarang aaksyon, at nasa malaki sana itong problema kung wala ang nanomachine sa katawan niya. Ang lahat ng ito ay resulta sa kanyang maling paghusga, maswerte pa siya ngayon, at nangako ito na titignan na nito ang lahat ng posibilidad bago umaksyon. Nangamoy naman ang damit nito ng sobra kaya naman sabi nito na hindi na niya ito masusuot pa. Nang bigla naman itong may naramdaman paglingon niya ay parang may naramdaman itong malamig na simoy ng hangin. Pagtingin nito ay napansin niya ang bitek sa haligi na pinagtamaan niya kanina lamang. Kaya naman ay agad niya itong nilapitan at pinukpok gamit ang kanyang kamay, matapos ay nakita niya na mukhang may iba pang silid sa likod nito. Sabi nito na sa kaunti pang paghuhukay ay magagawa na nitong pasukin ang butas na ito. Nang matapos ay agad naman din itong nakapasok sa kabilang bahagi ng pader, sabi nito na akala niya na ang makikita niya ay isang malaking kuweba, ngunit isa itong tunnel. Agad nitong inutusan ang nanomachine na i-activate ang night vision mode nito, na agad namang sinunod ng nanomachine. Napapaisip ito na kung tinakpan ba nila ito ng may dahilan, dahil kung ganun ay sigurado siya na may kakaibang bagay na nakatago sa loob nito. Sabi ng system na may na-detect itong isang liwanag sa di kalayuan, sabi naman dito ni Yuwon na siguro ay may mga luminous stone sa loob nito. Nang malapit na ito ay lalong lumalakas ang liwanag kaya naman, ay pina-deactivate na nito ang kanyang night vision. Nang makapasok ito ay napapatanong siya kung anong klaseng lugar ba ito. Bumaba naman ito kaagad dito upang matignan, sabi nito na di siya makapaniwala na ang ganito kagandang lugar ay nakatago lamang sa likod ng detention center.
At ang isang iyon malamang ang labasan sa lugar na ito, ngunit sa nakikita niya ay hinaranggan din ito dahil sa ang lugar na ito ay wala ng pakinabang. Nang may napansin naman itong mga kakaibang marka sa sahig. At hindi lamang iisa ito, ang marka ay mukhang may bagay dito na kagaya ng isang monolith na kinaladkad. Bigla naman itong natigilan sa pagkakasabi ng monolith. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na mag-activate ng isang augmented reality, at maglagay dito ng 3D model ng sapphire stone monolith na nakita nila sa loob ng Precious Library. Matapos may sigawa ay sinabi nito na kung nakikita niya ang mga marka sa lugar na ito, at kung posible ba, na maanalisa ito kung isa ba sa mga marka dito ay ang pinanggalingan ng sapphire monolith. Sabi ng system na susubukan nitong i-cross-examine ang monolith at ang mga marka sa lugar na ito. Nang matapos ay sabi ng system na matapos ang isinagawang cross-examination, ang lokasyon na ito ay ang orihinal na pinagmula ng monolith sa unang palapag. Sabi nito na gaya ng kanyang inaasahan, saktong-sakto ito dito. Inutusan niya ulit ang nanomachine na gawin din ito sa monolith na nakita nila sa ikalawang palapag ng Precious Library. Maya-maya pa ay lumabas na ang resulta, at sinasabi na ang lugar na ito ang pwesto naman ng ikalawang monolith sa ikalawang palapag. Napangiti naman ito, tama siya, dahil ito talaga ang lugar kung saan orihinal na nakalagay ang mga sapphire monolith sa Precious Library. Ngunit, bakit kailangan nilang ihiwalay ito sa kada palapag ng library, kung dito lahat nila ito nakuha at hindi na lang ilagay sa isang lugar at pagsama-samahin? At ano naman ang isang stone pillar na ito? Nang basahin niya ito, ang nakalagay ay Heavenly Demonic Sword Art. Mayroong nag-iisang martial arts ang iniisip ng lahat na pagmamayari ng isang Lord of the Heavenly Demonic Cult, at makukonsider na pinakamalakas na martial art ng demonic cult, at ito ay ang Heavenly Demonic God Art. Kada miyembro ng demonic cult ay alam ang katanyagan ng Heavenly Demonic God Art, at masyado itong malakas, kaya naman ay tinawag itong isa sa 3 Great God Arts ng kahit nasa labas ng demonic cult. Napatanong naman dito si Yu-Woon, at napapatanong kung ano naman kaya itong Heavenly Demonic Sword Art, isa ba itong breathing technique, o isang sword technique, at bakit hindi niya ito nalaman dati? Sabi sa kanya ni Guard Jiang, na ang pinakamalakas na sword art na natutunan ng kanilang Lord ay ang demonic sword technique, hindi kaya ito ang tunay na pangalan ng absolute sword technique na nakalagay sa sapphire monolith. Kaya naman ay inutusan niya ang nanomachine na magsagawa din ng cross-examination sa sulat na mayroon dito at sa harapan ng monolith. Di rin naman nagtagal, ay sinabi ng system na base sa pag-analisa dito ay ang dalawa ay iisa lamang. Naalala naman nito ang sinabi ng gwardya sa unang palapag ng library, na hindi ba nakakapanghinayang, na ayon sa usap-usapan, ay ang Heavenly Demon Ancestor ay nag-iwan ng sword technique sa batong iyon. Kaya naman sabi nito na ang tunay na pangalan talaga ng Absolute Sword Technique na nabuhay galing sa Heavenly Demon Ancestor's Epiphany, ay ang Heavenly Demonic Sword Art. At ang mga butas sa mga ito ay nasa forma ng isang rising dragon. Kaya naman ay napapaisip siya kung ano naman kaya ang gustong sabihin ng isang ito. Mayroon din kaya itong kinalaman sa mga numero at mga butas. Napaupo ito at nag-isip, base sa kanyang nakita ay mayroon ditong 24 na butas at ang Demonic Sword Art ay mayroong 24 na movements, di nito maisip kung anong connection ang mayroon sa mga ito. Mayroong kakaiba dito, at bakit gagawa ang mga ito ng mga butas na korte ng Rising Dragon? Bigla naman itong natigilan at napatingin sa itaas. Nang matapos tumingala sa taas, ay agad naman itong nasilaw sa mga liwanag. Sabi nito na isang pagtatago ng sekreto sa liwanag imbes na sa dilim, napakagaling na ideya, at walang kahit na anong iniwan ng kanilang ancestor ang madaling makuha. Matapos ay inutusan nito ang nano-machine na i-adjust ang nakikita nitong liwanag, kaya naman ay nag-activate ito ng anti-light vision mode. Nang matapos ay sabi nito na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Dahil mayroong mga maliliit na sulat sa mga luminous stone. Kaya naman agad nang pinascan ni Yu-Woon sa nanomachine ang lahat ng kasulatan ng mayroon sa lahat ng luminous stone. Nang matapos ay sinabi nito na magsagawa naman ng isang 3D model ng mga ito,
upang makita niya ng mas malapitan ang mga ito, pagtapos ay pagsama-samahin ang mga ito base sa kanilang pagkakahalintulad sa martial art. Nang bigla itong natigilan dahil nakakita siya ng kasulatan at mga larawan ng breathing technique sa 24 na mga bato, at namamangha itong sinasabi na ito na ang kailangan niya at sagot sa kanyang mga katanungan patungkol sa nakatagong teknik sa mga bato ng sapphire sa mga palapag ng library. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.